Well, kumusta kayo mga idol? Ang kwentong tapok natin ngayon ay napakagandang movie na Apocalypto. Ngunit bago natin simulan ang kwentong ito, maaari ba akong humingi sa inyong favor mga idol? Palike naman ang video ito at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Pakihit na rin sa notification bell sa all para lagi tayo updated sa bago nating i-upload tulad nito. Maraming salamat po. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita ng isang hunter mula sa isang tribo habang hinahabol nila ang isang baboy ramo sa gubat. Ang pinuno sa grupo ay si Prince Sky at ang kanyang anak na si Jaguar po ay pinamahagi ang kanilang nahuli sa bawat membro ng grupo. Samantala ang kanilang kamimbro na si Blunted ay biniro ni Jaguar sa pamamagitan ng pagbibigay ng yambols sa baboy ramo. At sinabi kapag kinain niya ito ay magkakaanak na ang kanyang asawa at bigla naman niya ito sinubo. Ngunit sa unang kagat niya ay sinuka agad ni Blunted ang yambols dahil sa sama ng lasa na siya namang kinagalit ni Blunted kay Jaguar. Habang naglalakad sila papunta pabalik sa nayon ay nakasalubong nila ang isang tribo na hindi alam kung saan tutungo. At tila mayroon iniiwasan at ang bawat membro ng tribo ay nagugutom at nanghihina. Tinanong ng Jaguar kung ano ang nangyari at sinabi ng mga ito na ang kanilang nayon ay winasak at nais sana kausapin ni Jaguar ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Prince Sky at pinadaan na ang tribo. Ngunit pagkalipas ng isang sandali, pagdating nila sa nayon ay sinabihan ni Prince Sky si Jaguar na huwag mag-alala at huwag matakot sa kanyang nakita. Ang takot ay isang sakit na nakakahawa, gayon din naman ang mga bagay-bagay na nasa iyong kapaligiran. Sa kabilang banda tuwang-tuwa ang kanilang tribo sa kanilang pagbabalik habang si Blunted naman ay inawi ng kanyang biyanan dahil hindi niya mabuntis ang kanyang anak na babae. Nalabis na pinagtawanan ng iba niyang mga katribo samantala pinunta naman ni Jaguar ang kanyang asawang nabuntis na nagngangalan na Seven. At ang gabing iyon ay nakaupo ang tribo malapit sa apoy habang nagkikwento ang pinakamatanda sa kanilang tribo. Pagkatapos na iyon ay nagpakasaya sila habang nag-iinuman at nagsasayawan sa tugtog na silos. Matapos ang gabing iyon ay labis ang tuwa ng bawat isa. Kinaumagahan, ang mga bagay-bagay ay biglang nagbago sa pinakamakakilabot na pangyayari. Dahil habang natutulog ang tribo ay palihim na pumasok ang mga pangkat na mangdirigma at pinalibutan nila ang tribo at tinangkang patayin at bihagin ang iba. At sa lalong madaling panahon ang tribo ay inarirto sa pangyayari sa paglusob ng mga kaaway. Nagdala ito sa lahat na pagkataramta habang sinusubukan nilang tumakas at lumaban sa mga dayuhan. Nagawa naman ni Jaguar maitakas ang kanyang buntis na asawa at anak. Dinan niya ito sa isang malalim na butas na tila ba isang balon upang hindi sila makita na mananakop at higit ito na 20 talampakan ang lalim. Ibinaba niya ang kanyang pamilya sa butas habang nasusunog ang nayon. Nakita naman siya ng isang mandirigma at napilitan siyang lumaban upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang asawa at anak.
Nang may baba na niya ang kanyang asawa at anak, ay sinabihan niya na sila na hintayin siya habang tumakbo siya pabalik sa nayon upang ipagtanggol at kampihan ang kanyang mga katribo. Agad naman tinali ni Jaguar ang baging sa batuhan upang ito ang maging guide para makakit ang kanyang mag-ina sa taas at biglang balik sa nayon upang ipagtanggol ang kanyang tribo at lumaban sa mga dayuhan. Ang kanilang nayon ay labis na napisala, nasunog ang kanilang kubo, kabilang na sa katawan na nagkalat sa lupa. May mga patay habang marami ang nakagapos at ginawa silang mga bihag. Nabutan naman ni Jaguar si Prince Sky na nakipaglaban sa isang mandirigma na nagngangalang na Middle Eye. At madaling humarang nasangkot sila sa matinding labanan. Makikita na lamang si Jaguar sa kanilang laban. Ngunit pagkatapos ang kanilang pinuno na si Sir Wolf ay namagitan sa laban at hinagis si Jaguar sa lupa. Galit na galit naman si Middle Eye dahil natalo siya ni Jaguar at gusto niya ito tapusin, ngunit hinarangan siya ng kanyang pinuno na si Sir Wolf. Upang makaganti, pinatay ni Middle Eye ang ama ni Jaguar sa mismo ng kanyang mga mata. Ramdam na ramdam niya ang sobrang sakit na ibinigay nito sa kanya. Sa kalaunan na hinampas siya ni Middle Eye sa ulo upang makapaghiganti at nawala ang malay si Jaguar. Ang mga miyembro ng tribo ay ginawang bihag ng mga mangdirigma. Sila ay nakagapos na pilit pinapanood habang ang mga kababaihan ng tribo ay pinagsasamantalaan ng mga mandirigma at pinapatay mismo sa harap ng kanilang mga pamilya, kabilang na ang asawa ni Plandid. Samantala lumingon naman si Jaguar sa butas kung saan niya iniwan ang kanyang asawa at anak. Napansin ito ng isang mandirigma kaya pinuntahan ito ang butas at pinutol niya ang taling baging. Sa kabilang banda ay pinilit ng mga mandirigma ang tribo nagmangmartsa sa kagubatan at muli naman lumingon si Jaguar sa butas at napansin niya ang tali na gumagalaw at papapansin niya sa kanyang mukha na tuwang-tuwa dahil alam niya na buhay pa ang kanyang mag-ina. Sa daan nakasalubong pa nila ang isang grupo ng mandirigma na naghihintay kasama ang isa pang grupo na bihag at nakita ni Jaguar ang tribo na naglalakbay noong nakaraang araw. At ngayon naintindihan niya kung anong nangyari sa iba pang mga tribo. Habang naglalakad ay kinausap ni Sir Wolf ang kanyang anak na si Katrak at pinuri niya ang binata kung paano ito kumilos sa laban at binigyan pa niya ito ng isang espesyal na kunyal. Tanda na siya ay isang ganap na lalaki sa ngayon. Ang kanilang paglalakbay ay napakahirap para sa mga bihag habang na kanilang mga kamay ay nakagapos sa likod. Sila ay napilitan maglakad sa ilang araw sa mapanganib na gubat habang ang mga bata ay iniwan lang sa kabilang pangpang. Sa kabilang dako habang nalalakad sila sa gilid ng bangin, isang grupo na bihag na halos mahulog, itinulak kasi sila ni Middle Eye upang tingnan kung kaya nila iligtas ang kanilang mga sarili. Kahit sobrang hirap ay nagawa naman nila mailigtas ang kanilang mga sarili sa bigid ng kamatayan. Gayunpaman tinulak pa rin ni Middle Eye ang pinakamahina sa kanila sa bangin. Ipinapakita dito kung gaano kababa ang kanilang buhay para sa mga mandirigma. Samantala si Sibin at ang kanyang anak ay naghihintay pa rin sa pagbabalik ni Jaguar. Sa gabi ng banda malapit na sila sa kanilang destination, ang mga bihag ay napadpad sa lupain ng mga laking puno na pinuputol. Ang mga bihag ay tinitingnan ang lahat at nagtataka dahil hindi pa sila nakakita sa ganitong mga bagay. Di nagtagal na karating sila sa isang lugar na kung saan hawak ng isang batang babae ang kanyang mamatay na ina. Ang mga mandirigma ay nagsabi ay sila ay nahawaan ng sakit kaya sila ay kailangan ng lumayo at sinubukan ng bata na lumapit sa kanila, ngunit tinulak siya ng isang mandirigma.
papalayo, nagsimula siyang tumawa at sinabi sa kanila na malapit na ang kanilang katapusan at matakot sa itim na kalangitan at sa lalaking tumatakbo kasama ang hayop na jaguar dahil siya ang tatapos sa kanila. Narinig nila ang sinabi ng bata at makikita na natakot sila sa sinabi ng bata. Nagarating sila sa lungsod ng bayan. Wala itong katulad sa anumang nakita ng mga bihag. Namangha sila sa malalaking gusali, ngunit ang mga tao rin ay napakarami at libo-libo sa kanila ay nagsisiksikan sa mga lansangan. Gayunpaman hindi ito isang malusog na lipunan dahil may mga sakit ang mga mamamayan. Sa kanilang paglalakbay, ang bihag ay pinipintura ng asul, balikat hanggang paa. At nakita nila ang mga taong sinakripisyo na may kulay din na katulad nila. Tumingin si Jaguar sa mga guhit at tumingin din si Middle Eye sa kanya. Sabay tumawa, sinabi nito, sa lalong madaling panahon ay sila na ang susunod dito. Bago magkaroon si Jaguar o mag-react, ay dinala na sila sa isang bagong lugar. Lugar na ito ay nakasentro ang paligid ng higanting parang batong piramid. At napapalibutan ito ng maraming tao na nagsisigawan at nagtatalunan. Pininturahan na pula na may hagdan na malawak sa gitna ng karamihan ng tao ang tipon-tipon sa paligid ng piramid. At sa tuktok naman ng piramid ay may mga grupong kalalakihan na kahit mahirap silang makita kung anong kanilang ginagawa, ay makikita naman na ang mga ulo na bumabagsak o katawan na bumabagsak sa hagdan patungo sa karamihan. Si Jaguar ay labis na natakot dahil sa nalaman niya sa kanyang mga mata na mga bihag ay ganun ang ginagawa, sinasakripisyo at pinapatay. Sa tuktok ng piramid ay nagtipon-tipon ang mga grupo ng salmangkero at tinawag ang mga tao at ipinaliwanag kung paano nagkaroon ng salot sa lungsod at paano pinarusahan ang mga tao. At ginawa silang mahihina upang mawala ang sumpa at mag-aalay sila ng ilang sakripisyo ang kanilang mga ninuno. At ang mga tao ay nagpalakpakan. Unang sakripisyo ay nagkakilabot, pinahiga nila ang isang bihag at pagkatapos pinutol nila ang kanyang ulo at kinuha ang puso at ibinigay at inalay sa Diyos nila bilang isang sakripisyo. Ginawa nila ito 2 beses habang si Jaguar at Blanted ay nanginginig na sa takot. Nang si Jaguar na ang iaalay ay naramdaman na niya na katapusan na niya. O ay ayaw pa niya mamatay. Iniisip na lang niya na hindi pa tama ang kanyang oras. Pero bago pa maitarak ang kutsilyo ay nagkaroon ng isang solar eclipse o bakunawa na naganap kung kaya't nakaligtas si Jaguar. Ang mga mamamayan sa lungsod ay nagulat at nagtaka kung anong ibig sabihin nito. At sinabi ng pinuno na ito ay isang tanda mula sa kanilang Diyos na siya ay nasiyahan sa kanilang sakripisyo at sila ay pinagpala. Tuwan-tuwa ang mga tao sa kanilang narinig. At dahil dito ay nailigtas ang buhay ni Jaguar, pero hindi nagtagal, ang natitirang bihag ay dinala sa labas ng lungsod sa isang mahabang open field sa isang gubat. Si Blanted at isa pang bihag ay inutusan na tumakas o tumakbo sa gubat para sa kanilang kalayaan. Tusan naman ni si Rourke ang kanyang anak na si Cattrack na magbantay doon sa dulo ng gubat na tatakbuhan ng mga bihag. Hindi nagatubali ang 2 bihag at sila ay humaripas ng takbo, ngunit hindi nila alam ang kanilang pagtakbo ay gagawin pala silang target ng mga mandirigma na kung saan naghagis sila ng sibat at palasok. Tumakbo sila at sinubukang umiwas, ngunit mabilis silang tinamaan at tuwang-tuwa naman ang mga mandirigma. Si Blanted naman ay hinamaripas ng takbo, ngunit tinamaan para ito sa kanyang katagiliran. Ang sumunod ay si Jaguar at isa pang niyang kasama.
Tinutusan silang tumakbo at gumawa sila ng diskarte, pasigsag ang kanilang takbo upang hindi sila tamaan. Iniwasan nila ang sibat at palaso, at mukhang makakatakas na sila. Biglang tinamaan sa mukha ang isa, habang si Jaguar naman ay tinamaan sa gilid ng tiyan. Bumagsak siya sa lupa, parang huling hininga na niya. Umakbang si Katrak upang tapusin siya gamit ang kunyal na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngunit ginulo siya ni Blunted, hinawakan ang kanyang paa, kaya nagawa ni Jaguar na saksakin ang liig ni Katrak at tumakas sa gubat. Si Seaworth ay labis na nagalit habang ang kanyang anak ay naghihingalo. Sa galit na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin si Jaguar. Tumakbo ang mga mandirigma sa kagubatan upang habulin si Jaguar, samantala si Jaguar ay tumakbo para sa kanyang buhay. Ngunit narinig niya na hinahabol siya ng mga mandirigma. Upang makaiwas, umakyat siya sa isang puno at doon nagtago sa mga baging. Hanggang dumaan ang mga mandirigma sa ilalim ng puno. Habang nagtatago siya, tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat at tumama ito sa ilan sa mga humahabol sa kanya. Sa patuloy ng kanilang pagtakbo ay napagtanto nila na wala na sa kanilang landas si Jaguar. Napansin na may dugo sa likod ng mandirigma. Napagtanto nila na umakyat ito sa puno. Habang nagtatago pa rin sa dahon, na'y narinig si Jaguar na umiiyak ng isang sanggol na hayop mula sa isang sanga. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na isang malaking hayop na jaguar ang isa sa isang puno na umuungol sa kanya. Sa labis na takot ni Jaguar, ito'y maripas ng takbo at hinabol naman siya ng itim na jaguar. Napansin siya ng isa sa mga magdirigma kaya hinabol siya ng mga ito. Hinabol nila si Jaguar na hindi nila namamalayan na si Jaguar pala ay hinahabol ng hayop na jaguar. Kaya imbis na si Jaguar ang abutan, ang mandirigma ang inabot nito at pinapak. Agad naman ito sinakluluhan ng kanyang mga kasamahan. Kaya nagawa ng makatakas ni Jaguar sa gubat. At napagtanto ng mga magdirigma na ang pagkamatay ng kanilang kasamahan ay isang sinyalis na nagpapatunay na ang sinabi ng may sakit na bata kanina ay totoo. Natakot sila, nangangahalugan na katapusan na nila, ngunit sinabihan sila ng Cherubop na manahimik. At sinabi sa kanila ang salitang batang babae ay walang ibig sabihin. Ang kailangan lang nila ay habulin nila si Jaguar. Nagiksi na naghihintay pa rin ang mag-ina sa pagbabalik ni Jaguar. Sumapit na ang gabi ay patuloy pa rin ang mga magdirigma sa paghahanap kay Jaguar. Kaya walang nagawa si Jaguar kundi tumaripas na naman ng takbo. Umabot na ng umaga ay si Jaguar ay tumatakbo pa rin. Isa sa mga kanila nakakita ng asul na marka sa isang puno. Ulit habang pinapakita niya sa kanyang kasamahan ay biglang may ulitaw na ahas at kinagat ang kanyang liig na siyang kinamatay niya. Iniwan nila ang katawan nito at sinundan si Jaguar. Ang mga mandirigma ay malapit na sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya ang mga mandirigma naghahagis ng palaso at sibat, ngunit hindi siya tinamaan. Tumakbo siya hanggang makarating siya sa napakataas na talon. Habang nakatayo sa gilid, pinagmamasdan niya ang rumaragas ang tubig sa ilalim. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang likuran, nakita niya ang mga magdirigma na nakasunod sa kanya kaya napilitan siyang tumakbo sa pinakamalalim na talon. Bumagsak siya sa kailaliman at naisip ng mga magdirigma na patay na siya.
Nang lumabas ang kanyang katawan at umakyat si Jaguar sa pangpang, nakita siya ng mga mangdirigma na pinagmamasdan siya sa malayong lugar. At pagkatapos ay hinamak sila, sinabi niya na siya si Jaguar po at kanya ito ang kagubatan. Inutusan naman ni Sir Wolf ang kanyang mga tauhan at tumalon, ngunit isa ang tumanggi, kaya ito kanya sinaksak. Walang magawa ang kanyang mga tauhan kundi sundin siya at tumalon niya sila lahat para habulin si Jaguar. Si Jaguar naman ay tumakas pabalik sa gubat. Ginawa niya ito para hindi siya maabutan agad. Hindi naman sinasadya na nahulog siya isang maputik na lugar. Habang siya ay sumusubok na umakyat, siya ay nababalutan na makapal na putik. At tila ba marahil ay dito niya napagtanto na dito na ang kanyang katapusan. Pero hindi pa rin siya sumuko, dahil ang kanyang asawa at anak ay naghihintay sa kanya. Kailangan niya maging matapang tulad ng sinabi ng kanyang aba nang nabubuhay pa. Samantala tumatakbo ang mandirigma sa gubat. Habang hinahanap si Jaguar na biglang lumitaw sa harapan nila, nabalutan na makapal na putik at may dala siya ng malaking dahon na nakabalot sa taas ng kanyang ulo. Sabay hinagis sa kanila na isang pugad pala ng mga pubuyog. Pagkatapos ay kumuha siya ng tinik ng punong kahoy at nanghuli siya na makamandag na palaka at linagyan ng lason ang dulo ng parang karayom. Pagkatapos ay minarkahan niya ang isang lugar ng gubat. Umikot siya sa paligid upang pumunta sa likuran nila. Nang makita namang magdirigma ang markang ito, agad naman na sinumpak ni Jaguar ang mga ito na nakakalasong na karayom. Tila nagsisimula na makapagtanto ang kanilang pagkakamali. Nakita ni Middle Eye ang patay na katawan at bumalik ito para dito. Sabay lumitaw naman si Jaguar sa harapan niya. Si Middle Eye ay nakatitig sa kanya at sabay sumalakay. May palakol si Middle Eye at pinalo si Jaguar. Siya ay yumuko, nagpadulas sa ilalim ng palakol. Nagawa naman padaplisan ng ulo si Jaguar. Habang kinuha niya isang palakol mula sa lupa upang gamitin ito laban sa kanya. At hinampas ito ang ulo ni Middle Eye, na agad naman nito ikinamatay. Sa ibang eksena ay sinubukan ni Sabin na gumamit ng baging upang mailabas niya ang kanyang anak sa butas. Machi. Nakarating na sana siya sa gitna bago naputol ang tali at siya ay bumagsak pabalik sa baba. Samantala nagsimula na umulan at ang tubig ay umaagos patungo sa butas, habang ang butas ay mabilis na napuno ng tubig. Si Sabin ay nagsisimula na manganak. Naku, ano ba yan? Si Jaguar ay tumatakbo sa kagubatan. Tinutugis pa rin siya ng Zero Wolf. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Ngunit paglingon niya ay pinana siya ng palaso at tumama mismo sa kanyang dibdib at bumagsak si Jaguar sa lupa. Ay agad naman bumangon at hinamon si Zero Wolf na lumapit.
Ginagawa niya ito para malinlang at mag-trigger ang isang bitag na sumaksak sa kay Zero Wolf sa kanyang dibdib. Ito ay parehong bitag na ginagamit ni Ra para manghuli ng baboy ramo. Samantala malapit na mamatay si Seven dahil napupuno na ang tubig ng butas. Pinipilit niyang tumayo sa ibabaw ng bato upang mapanatili ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig. Habang ginagawa niya ito ay nanganganak din siya at makikita ang sanggol na lumalabas sa kailaliman ng tubig. Si Jaguar ay lumabas ng gubat at napadpad sa dalampasigan at ang dalawang mandirigma ay malapit na sa kanyang likuran. Nagulat sila sa kanilang nakita habang nakatingin sa malayo sa dalampasigan. Nakakita kasi sila ng mga Kastila na lula ng mga bangka at barko na papalapit na sa dalampasigan. Nabigla ang dalawang natitirang mangdirigma at hindi na nila pinansin si Jaguar. Kinuha ito ng pagkakataon upang tumakas si Jaguar sa dalampasigan. Pinuntahan agad niya ang kanyang asawa at anak para ihawon doon sa butas. Maya-maya mga idol na makikita na natin nasa labas na ng gubat sina Jaguar at Seven. Makikita ang barko sa abot tanaw ng mga ito at tinanong si Jaguar kung maaari sila pumunta sa kanila. Sabi ni Jaguar na hindi, dapat silang pumunta sa gubat upang maghanap ng bagong pasimula dahil ang gubat ang kanilang tahanan. Sana'y nagustuhan ninyo mga idol ang kwentong ito. Ikaw idol, anong masasabi mo sa magandang moving ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye!